بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pasasalamat natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa walang hanggang biyaya sa atin na kahit na tayo ay nasa pandemic, so binigyan pa rin tayo ng pagkakataon na makapagpatuloy ng pag-aaral at pagbibigay ng konting aral sa Islam sa pamagitan ng kahit sa ating bahay. Alhamdulillah. So ang Kitab at Tauhid, pagpapatuloy natin aklat ng Kitab at Tauhid. Tayo ay nasa bab na tatayur. Ito ay ang number na binibigay natin ay 34. Inshallah. So sinabi rito ng muallif rahimahullah, babu ma jaa fi tatayur. Sabi rito ang kabanata kung anong dumating sa atin magmula sa Quran at sa Sunnah. Ano ba ang paniniwala ng Islam tungkol sa tatayur? Tatayur, literally ang ibig sabihin ng salitang tatayur sa Arabic ay tasyahum, ay yung mga masasamang panaginip, masamang pamahiin. Tasyahum, ito ay ito ang kanyang kahulugan sa Sharia na mga masamang pamahiin na halimbawa ito ay al-mar'i wal masmu wal ma'lum na ang mga pamahiin na yan o mga superstitious o mga omen na pinaniniwalaan ng maraming tao, kahit na tayo ngayon ay nasa advanced na teknolohiya, pero hindi yan nawawala sa tao. Dahil ito ay minanapang magmula pa noong unang panahon. Kung titingnan natin ang Quran, makikita natin na maging ang mga unang tao ay ito ay kanilang paniniwala. Lalo na yung mga tao na hindi sumusunod o naniniwala o tumatanggap sa mga propeta. So kaya ibig sabihin ng salitang mar'i ay yung mga masasamang pamahiin na ating nakikita. Pamahiin na ating nakikita. O kaya naman yung masmu o yung ating mga narinig. Pangatlo, ma'lum, yung ating mga common sa tao na alam nila ang mga bagay na sa ganitong panahon, sa ganitong lugar. At inshallah, isa-isahin natin yan. Tatayur, ito ay sa Lugatul Arabiya, ang kanyang masdar, origin ng salita na yan, tatayyara, yatatayyaru, tatayyuran, pahuwa mutatayyir. At ang tawag doon sa tao na naniniwala sa mga pamahiin, ang tawag sa kanya sa Arabic ay mutatayyir. Ito ay nagmula sa salitang tatayyur na ang pinaka-origin talaga nito ay paniniwala sa ibon. Pinagmula nito sa mga Arab, bago dumating ang propeta o bago dumating o mag-declare ng nubuwa o ng prophethood ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay pinaniniwalaan na sa jahiliya, bago dumating ang prophethood ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya tatayur, ang ibig sabihin ng tatayur dito sa Arab, sa Arabian Peninsula, sa Makkah halimbawa, ang mga tao kapag meron silang pinaplanong gawin, halimbawa mag-aasawa, maglalakbay o magbubukas ng negosyo, meron silang paniniwala na dapat meron magdesisyon sa kanila. Kaya pupunta sila sa ibon halimbawa na mga kalapati. Meron silang mga lugar, pupunta sila doon at bubugawin nila. Kapag ito ay lumipad sa kanan, so ibig sabihin ito ay magandang pamahiin at tutuparin nila yung kanilang plano. Mag-asawa, maglalakbay sa ibang lugar, kaya naman ay magninegosyo. Kapag ito naman ay lumipad sa kaliwa, so hindi na itutuloy. Kapag ito sa gitna, ulitin nila. Ito yung nabanggit natin sa bahagi nung
sihir nung nakaraan, pero ito talaga special na topic tungkol sa superstitious o sa mga omen. Ngayon, meron ding halimbawa kapag lalabas ang isang tao, ganun din ang nangyayari. Halimbawa, sabi nga natin yung kanyang mga nakikita. Kapag lumabas ang isang tao, nakakita siya halimbawa sa hayop, ibon, dalawang uri ng ibon. Kapag nakita niyang ibon ay yung sa Arabic ay gurab, yung crow o yung sa atin sa Tagalog ay ang crow sa Tagalog ay yung itim na ibon na kumakain ng mga so kapag nakita nila hindi sila tumutuloy sa kanilang ginagawa. Kapag nakakita naman sila ng mga kalapati, so pinagpapatuloy nila ang kanilang kaya magandang uri ng ibon. Pinagpapatuloy nila ang kanilang plano. Ganon din sa ating panahon, dumating pa nadagdagan yung mga nakikita katulad na nakakita sila ng pusang itim na tumawid. Ganon din. At kapag may narinig sila sa tao na sinabi diyan sa lugar na yan, o sa ganitong ganitong panahon, ay meron diyang masamang nangyayari. So huwag kayong pumunta diyan. Huwag niyong gawin yung ganitong plano ninyo. Ganon din yung sa panahon, halimbawa sa Arab, Shawwal o kaya Safar, ayaw nilang mag-asawa o magpakasal sa ganyang panahon kasi yan daw ay malas. So yan ang mga paniniwala na kaya sa atin sa Islam, una, na ang kinalaman niyan o relasyon sa ating paniniwala o sa ating belief o sa ating iman ay napakalaki. At ito ay nakakasira ng ating tamang paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Either na minsan ito ilalabas tayo sa Islam, mapupunta tayo sa major shirk, o kaya naman minor shirk. Kapag pinaniwalaan talaga natin ang mga nilikha na yan, na sila ang may kinalaman sa mga nangyayari sa buong sanlibutan. Halimbawa, ang pusang itim, ang kanyang kilos ay may kinalaman sa ating buhay, at siya ang nagdidesisyon sa ating buhay, sa ating future. Yan talaga ay Shirkul Akbar at lalabas tayo sa Islam. Pero kung ang mga bagay na kagilaman nating sabab, ito ay pinagbabawal sa atin at ito ay Shirkul Asgar. Dahil ito ay haram, hindi ito pinapagawa sa atin, dapat natin ito paniwalaan. O gawin lamang na means para gawin natin ang ating mga plano. So unang mahalagang bagay na ito ay nakasira o ng ating iman, minsan hindi nagiging kumpleto ang ating iman o nababawasan, na ang bagay na yan ng isang Muslim sa kanyang pagtitiwala sa mga bagay na ganyan, so nawawala ang tiwala niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nawawala ang kanyang tunay na tawakkul. So napupunta ang kanyang trust o tawakkul o pagtitiwala sa isang nilikha lamang na wala namang kinalaman sa pangyayari sa galaw ng kaun o ng buong sanlibutan o sa daigdig. Pangalawa, na ito ay pinagbabawalan tayo mga Muslim o binibigyan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng babala na huwag nating gayahin ang mga taong naniniwala sa mga ganyan dahil tayo ay bumabalik sa panahon ng Jahiliyah. Kinukuha natin ang paniniwala ng mga taong jahil na walang huda, na walang tinanggap na revelation. Samantala nang dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron na tayong gabay, meron na tayong huda, ano ating tamang paniniwala at hindi paniniwala, at anong paniniwala natin na naiba sa hindi mga Muslim. Pangatlong kinalaman ito sa tauhid o sa ating iman, sa ating tamang belief sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay nagpapawalang bisa ng ating tawakkul sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito ay kumukala pa o kabaliktaran ng ating tamang paniniwala sa oneness o sa wahdaniyah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay pumuputol sa ating tawakkul sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pumuputol sa ating tawakkul sa pamagitan ng napuputol ang ating trust sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at tinatalikuran natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pupunta tayo sa iba at nagiging attach ang ating puso na iniisip natin ito magdudulot sa atin ng kabutihan at ito magbibigay sa atin ng kapahamakan. Ang mga nilikha na yan na nakikita natin
iniisip natin. Isa pang bagay na napakahalaga ng bab na ito o ng tatayur sa buhay ng isang Muslim, na ang isang tao na naniniwala sa tatayur o ang mutatayur na tao, siya ay kinukuha niya ang paniniwala na hindi naman ito katotohanan. Paniniwala na wala namang katotohanan at ito ay nakaka-apekto na ating paniniwala sa mga umur ng qadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil lahat ng pangyayari ay nakasulat na, nakatakda na. 50,000 years bago likhain ng buong sanlibutan, itinakda na ng Allah Tabarak wa Ta'ala. So, dapat tanggapin na isang Muslim kung ano man dumating sa kanya, paniwalaan niya kung ano mang uri ng qadar na dating sa kanyang buhay. So kaya sabi rito ng muallif rahimahullah, babu maja pitatayur. Ang kabanata kung anong dumating sa atin tungkol sa tatayur o sa superstitious o mga pamahiin o mga omen, yung natawag nila, o masamang pamahiin. Kasi kapag maganda naman, hindi naman ito, lalo kapag wala mga salita na mabuti sa Islam o magandang iniisip natin tungkol sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tinutukoy dito, mga masamang pamahiin na iniisip natin. Sinabi rito na Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qawlillahi ta'ala, sinabi ng muallif rahimahullah, wa qawlillahi ta'ala, ala innama ta'iruhum indallah, walakin naktarahum la ya'lamun. So itong aya na ito sa aya ng Al-A'raf 131, na ito ay nangyari sa kwento ni Prophet Musa alayhi salam at ni Firaun at ang kanyang mga tao. So kaya yung unang aya, sabi nga rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakad akad na ala Fir'auna bisinin wa naqsin minat tamarat la'allahum yaddakkarun. Faida ja'athumul hasana qalu lana hadi in tusibhum sayyi'a yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Pagkatapos ito na yung binigay sa atin ng muallif, ala inna mata'iruhum indallah walakinna aktarahum la ya'lamun. So ang mga tao ng panahon ni Prophet Musa alayhi salam, yung mga musrikin o mga disbeliever, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan, pinarusahan namin si Firaun at ang kanyang mga tao ni Firaun, ali Firaun, sa pamagitan ng sinin. Ibig sabihin yung pagtagtuyo, wala sa kanilang dumarating na ulan, at hindi tumutubo ang kanilang mga halaman, ang kanilang agriculture na kinakailangan nila sa kanilang kabuhayan, pagkain, ng mahabang taon. Wanaksin minat tamarat, at walang mga bunga ang mga halaman o mga puno, gulay o mga prutas, walang dumarating sa kanilang bunga. Talagang tagtuyo, hindi tumutubo ang mga halaman. At kapag may dumarating naman sa kanilang kabutihan, sabi dito, kapag faida ja'athumul hasana qalu lana hadi, sabi ng mga tao ni Firaun, kapag may dumarating sa kanilang kabutihan, sabi nila, ang mga bagay na ito talagang para sa amin, amin ito, at ito ay karapatan namin dahil sa kami ay mga special na tao. Wa in tusibhum sayyi'a, at kapag may dumating naman sa kanila, may musiba na dumating sa kanila na masama, yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu, at ito ay sinasabi na nang dahil kay Musa at sa kanyang mga kasamahan alayhi salam. So ito ang ng mga unang mga tao. Na mapansin natin dito, ang mga unang mga tao na ibig sabihin ang tatayur o ang tiara. Ang tiara, ito ay pinaniniwalaan ng mga unang mga tao. Nang ashabika na mauna ito sa kay Firaun, ang kanyang mga tao, pinaniniwalaan ng mga unang tao. At ang paniniwala na yan, makikita natin sa aya, ang aral na makuha natin dito sa aya, na ang mga tao na yan, sila ay
Ang kalang paniniwala, ang kalang akida, ang kalang iman, ang kalang bilip, mukala pa. Ibig sabihin, contradiction sa teaching ng propeta. Dahil mga propeta hindi naniniwala sa superstitious o mga masamang pamahiin. Sila, sabi nila, kapag may dumarating silang kapahamakan o kalamidad, karamdaman, taggutom, tagtuyo, o anumang mga dumarating sa kanilang kapinsalaan, o kapahamakan, o kalamidad, sabi nila, ito ay dahil kay Prophet Musa, sallallahu alaihi wasallam, saka sa kanyang mga kasamahan, sa mga believer na kasama niya. Ibig sabihin, unang, yan ay paniniwala ng mga taong mga jahil. Pangalawa, ito ay paniniwala ng mga taong kalaban sa mga propeta. Hindi naniniwala sa mga propeta. Kaya kung sino sa Muslim, ang kunin nila yan, kasama nila yung mga taong kasama ng mga taong kasama ng mga kalaban ng propeta at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya anong sabi kay Prophet Musa, dahil sa iyo at saka sa iyo yung mga masamang nangyayari sa amin, o mga nangyayari sa kanila, sinagot sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinagot sila, Allah inna matairuhum indallah, walakin aktaruhum la ya'lamun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang mga nangyayaring mga masama o kalamidad sa inyo, o nangyayari na yan, yan ay kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin dito ng tairuhum indallah, ay kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man na, wala yung kinalaman sa tao, sa propeta, sa lugar, sa bagay, sa mga anumang pangyayari. Wala yung kinalaman sa sino man. Yan ay takda o takdir o kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang sino mang makakapigil niyan o makatutol kapag yan ay pinadala, ba ito kabutihan o kapahamakan yan ay kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi maaaring pigilan ng sino man. Kaya sabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, walakin aktarhum la ya'lamun. Bakit karamihan sa kanila hindi nila ito alam. Hindi nila alam. So yan ang sa mga binigay sa ating aya na makukuha nating aral dito. Yan ay paniniwala ng tao nung unang panahon, nung una pa bago dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yan ay ang mga tao na yan na may ganyan paniniwala, ibig sabihin sila ay kalaban ng mga propeta at hindi ang teaching ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mga tao na hindi naniniwala sa kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa kadar. Sabi natin ka na sa ng introduction natin, apektado rito ang ating paniniwala sa kadar, pinuputol ang tawakkul natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, at naniniwala tayo sa mga bagay na wala namang katotohanan. Wala namang katotohanan. So kaya yan ang pangalawang aya na binigay sa atin ng Mu'allif rahimahullah, ito ay maigsi sa surah Yasin. Qalu wa qawlihi, qalu ta'irukum ma'ahum. So sinabi ng mga sugo, dahil ito ay sa surah Yasin, ito ay isang tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala na karya, na may dumating doon na 3 rasul o rusul, 3 nagpadala. Kaya anong sila ay nangangaral, sabi ng mga tao, kayo ay masamang pangitain para sa amin. Kapag hindi kayo tumigil, babatuhin namin kayo o kaya paparusahan namin kayo ng kaparusahan na hindi nyo pa nararanasan. Kaya anong sinagot sa kanila ng mga rusul na pinadala sa kanila, maraming sunod-sunod na. 3 ang nabanggit sa binagdagan, 2 o dinagdagan pa. Sabi ng mga messenger, qalu ta'irukum ma'akum. At ang tinutukoy dito ang ta'irukum, ang nangyayari sa inyong kalamidad o kapahamakan o ang taggutom o karamdaman, ma'akum. Ito ay magmula sa inyong sariling kagagawan, sa inyong kasalanan, sa inyong hindi pagtanggap sa sugo na dumating sa inyo napakaraming sugo. Pag may dumarating, hindi papasusuportahan pa ng isa para patutuhanan yung dumating na sugo. Nagwi-witness pa yung bagong dating na sugo, 2 sila. Kapag hindi pa rin pinaniwalaan yung pangalawa, dadating pang pangatlo. Magkukonfirm pa rin yung pangatlo na paniwalaan yung messenger na yan. Pero sabi nga rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, qalu ta'irukum ma'akum, dahil sa hindi nyo paniniwala, pag-reject ninyo at sinasabi nyo pa na ang mga tao na yan, sila ang mana sa inyo, so ang lahat ng mga nangyayari sa inyo ito ay dahil sa inyong kagagawan at hindi paniniwala sa mga isinugo sa inyong sugo at sa kanilang katuruan. So kaya sabi nga natin, yan ang paniniwala ng mga musyrikin o mga kafirin na mukala pa o kalaban ng mga anbiya at saka rusul.
Yan ang kanilang kapag ang Muslim, maniwala tayo sa tatayur o sa mga superstitious at mga omen, ayan, o masamang pangitain, ibig sabihin, sumasama tayo sa kalaban ng mga messenger, ng mga sugo at mga propeta. Sumasama tayo sa kanilang paniniwala. At sabi ko kanina na ito ay paniniwala sa panahon ng Jahiliya, nang wala